Hello mga ka-DIY, welcome back sa ating YouTube channel. Meron ako i-share sa inyo mga ka-DIY para sa mga baguhan lang sa electronics, magre-repair ng mga TV. So meron dito mga ka-DIY na bilhin natin is 300 pesos lang na TV ito. Nabili natin 300 din. Nung nakaraan nakabili tayo ng tatlo, ngayon meron nagbenta na naman sa atin ng isa. Galing daw ito sa hotel, pull out daw ito. So yun, okay pa naman yung LCD, mukhang hindi pa naman siya basag. So ngayon yung mga ka-DIY, testing muna natin. Yung ganitong klase kasi ng Samsung is yung mga LCD type, yung mga ginagamit na backlight dito, kasi medyo makapal pa yan. Yan, yung ginagamit na backlight dito, yung pinakailaw niya sa LCD is yung fluorescent type, yung bilog na pahaba na maliit. Kasi ngayon yung mga lumalabas na ngayon is yung mga strip na yung pinakailaw. Yung iba naman is basta ito ay fluorescent type na siya, yung mga nauna. Ayan, basta sa mga LCD. Ngayon kasi is LED na sila. Yung pinakailaw ng iba is LED na. So, tayo muna natin mga ka-DIY na isaksak. Bali ito mga ka-DIY, yung kanyang button is touchscreen pag ganitong design, kasi yung ibang na-repair ko na ganito is touchscreen na. Yan, touchscreen na yan. Ang gagawin natin is plug-in muna natin. Testing muna natin. Ito. Tapos, yan. Yun, nagkaroon na power at saka tumunog. Ibig sabihin, tumunog siya, bumukas yun. Or, nag-on na yun kapag ganun. Nag-on na. Yan. May tunog siya, ibig sabihin bumukas. Pero ang problema sa kanya is wala siyang ilaw. Walang display yung ating LCD. Yan. Kapag ganito mga ka-DIY na kapag sinaksak niyo yung unit, ulitin natin para makita nyo. At marinig nyo ulit. Bunutin ko lang. Yan, bunutin natin. Then tingnan natin to. At pakinggan nyo na lang yung sound na binibigay ng TV. Okay, saksak ko siya. Yon. Nag-blink. Yon, tumunog siya. Ibig sabihin, yung tunog na yon, yun ang ng Samsung, yung pinaka-sounds ng Samsung. Na ibig sabihin, pagka tumunog yung ganitong unit, or minsan kahit hindi naman ganito, basta may narinig kayong ganon, yung parang pagtunog niya, ibig sabihin bumukas na yon or nag-on na yung niya, yung system yung nag-on na. So kung napapansin nyo, kahit nag-on siya, wala tayong makita dito. Kahit nga i-power on natin yan dito. Yan. Yun, tumunog siya, ibig sabihin nag-power off na yon. Ngayon, naka-steady yung kanyang indicator. Power on natin, uli. Yun, bumukas na yon. Ibig sabihin, pag narinig nyo yon, at saka nag-flashing na itong pinaka-indicator niya, ibig sabihin nag-on na yan. Kung napapansin nyo sa pinaka-LCD is wala kayong makita. Yun, no? Walang display. Yung ganito kasing problema mga ka-DIY kapag nag-on yan, usually nito is yung pinaka-ilaw ang problema nito. Kaya ito is palinawan ng mata. Kung titingnan natin yan ng mabuti, parang merong may gumagalaw sa screen. Yung raster na tinatawag na raster. O kapag mag-on ng TV, parang gumagalaw ganon. Ibig sabihin niya, nag-on na yan. Kasi ito ay palinawan ng mata yan. Kapag magre-repair ng ganito. Kahit sa ibang unit din ng Samsung, is ganito rin yung nangyayari, may sound. Ibig sabihin, nabuhay yung LCD nun. Pero dito, yan parang may gumagalaw sa loob. Ibig sabihin, buhay yan. Walang backlight walang ilaw. Kapag ganito kasing sani, na nag-sound siya, tapos kapag tinitigan mo or inilawan mo siya sa loob, parang merong gumagalaw, ibig sabihin, buhay yung LCD niyan. Ang sira lang niyan is backlight. Backlight or pinakailaw nito. Yan, ang ilaw kasi nito is fluorescent, yung pahaba. Yung pahaba. Unlike ngayon is LED na, yung pabilog na, yung mga ilaw. Yan, ang pag-iiba nila. So, kapag ganito, kasi makapal yung LCD nito mga ka-DIY kapag mga sinauna. Kaya hirap talagang makita yan kapag tiningnan mo siya. Mahirap siyang makita kung nagra-raster, kaya nga palinawan ng mata yung ganito. Yan, tatandaan nyo kapag nagtunog na yan o nagboses na, tumunog na yung pinaka-sound ng Samsung, ibig sabihin niya nagbukas yan or nag-on yan. Ang kulang na lang dito is backlight pag ganito. Sana nga walang sira ito mga ka-DIY para magawa pa natin. Yan. So bunutin muna natin. Unplug muna natin dito. Yan, tapos buksan natin. Para i-share ko na lang sa mga baguhan din. Yan.
Okay, pinadapa ko muna yung TV mga ka-DIY. Tapos titingnan natin yung pinaka-model niya. Model LA32E420E2R. Ibig sabihin LA32, 32 inches. Ito. Yan, 32. Okay, so buksan muna natin. Remove muna tayo lahat ng mga screw dyan. Tatanggalin muna natin yung mga back cover ito. Tanggalin muna natin para ma-check natin. Tara! Okay mga ka-DIY, remove muna tayo ng mga screw. Pagka medyo malalim talaga, medyo matigas, hugutin yung mga screw. Tabilang muna natin yung mga screw niya. Ito, madalas na ginagamit ko kapag magbukas ako ng mga LCD. Yan yung mga cover, matitigas yan. Homemade lang. Yan, ganito yung design ko. Yan. Para sa mga matitigas. Okay. Tama na natin yung ibang screw. Tanggalin na natin yung harang sa tikon. Baka may tikon siya. Tingnan natin. So wala naman siyang tikon. So ito yung pinaka power supply niya mga ka-DIY. Power supply is malapit na rin yung power supply niya sa yung pinaka driver niya ito ng ilaw ito. Ito yung ilaw natin, yung pinaka inverter niya. Inverter ito para sa ating ilaw. So dito siya nakapwesto sa ito yung pwesto niya, yung part niya. Yan. Pinaka niya, driver. Tapos ito naman yung pinaka main board niya sa kabila ito. Main board. Ayan. So ito tanggalin muna natin yung pinaka board. Kasi wala naman tayong problema sa screen. Nakita ko naman kanina may raster. Okay naman. Mag visual checking muna tayo sa ibaba. Tapos hang natin yung inverter nya. Hang din naman natin yung papunta sa secondary. Dito pa lang sa board niya mga ka-DIY, kung napapansin nyo, kinalawang na putol. Yan, putol. Isang kapasitor. Yan. Putol. Tapos sa ibaba niya dito sa pinaka driver. Ito yung driver niya para sa ilaw. Itong part na to, ito yan para sa ilaw natin. Yung pinaka driver niya. Kung napapansin niyo mga ka-DIY ay sunog. Meron akong nakita dito spot na sunog. Yan o. Sunog na isang transistor. Ito sunog transistor. Sunog transistor. Sunog resistor. Saan pa sunog? Ito sunog din to. Ito sunog din. Tapos yan. Bali isa. Resistor sunog. Transistor sunog. Resistor. Resistor. Transistor. At saka resistor. Sunog. Bali isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Pitong sunog. Pagka ganito mga ka-DIY, i-convert na lang natin to. Kapag ganito yung pwede natin i-convert yan. Tuturuan ko rin kayo kung paano mag-convert ng ganito na LCD type na TV. Pero yung gagamitin nating ilaw is pang LED na, pang LED na. Hindi na siya LCD. Yung pang LED na talaga na ilaw. Okay, kasi ito ay fluorescent type kasi kapag ganitong design ng kanya inverter malaki. Naka-fluorescent yan. Kaganito. I-convert na lang natin sa LED na. Okay? So, remove na lang natin to. Yung pinaka-inverter nito. Tanggalin natin. Gagana pa naman yung TV natin yan kasi yung part lang naman nasira sa kanya is yung driver ng ilaw. Yung nasira sa kanya. All in all, is okay naman yan. Tanggalin na lang natin to. Remove natin yan. Pusto. Yan.
Yan. Naka-ano lang naman yan. Naka-plug lang naman na ganun. Bunutin lang. Ito yung inverter niya o inverter para sa fluorescent type na ilaw. Okay? Ito naman yung function natin sa driver. Yan. Okay, so tabi lang muna natin yan. Tapos tanggalin na rin natin to. Yan. Or wag na. Wag na lang. Wag na lang. Gagawin natin, magpapalit tayo kasi ng ano ito, backlight, yung pinakailaw. Kaya tatanggalin natin tong ano, pinaka frame sa harapan dito. Dito. Tanggalin muna natin yung frame sa harapan. Okay? So remove natin to. Speaker, remove. Tanggalin natin to. Para walang sagabal. Yan, tapos to sa harapan. To. Or kahit hindi na, dito na lang. Yan. Tapos yung LVDS nya ito. Yung flex ng LVDS natin. Supply papuntang panel. Yan. Naka-remove sa taas, dalawa. Yan o. Yan. Yan. Ito pa pala, mayroong screw dalawa. Sa gilid. Yan. Dito. Mayroon. Okay. Pwede na iangat, pwede na yan. Tapos natin tanggalin lahat ng mga screw sa gilid is pwede na natin yung iangat. Ganito. Yan. Pwede na siyang iangat. Kung napapansin nyo, angat na siya. Yan. Tabi lang natin yung pinaka-frame nya. Tapos dito, i-remove na lang natin yung mga screw. Yan. Ito, sa itaas, sa top. Okay, yung screw naman sa itaas ito. Yan. Mostly talaga ito mga ka-DIY is pagka LCD type, dito talaga yung mga screw niyan sa ano. Sa LCD nakaipit pa. Meron pa siyang frame talaga na nakaipit. Yan. Ano pa isa? Yan. So bale yan mga ka-DIY, bale yung kanyang board ay kinabit ko muna. Ito yung board niya, yung power supply. Kinabit ko muna doon sa pinaka board natin, pati yung mga connection. Tapos gumamit ako ng ganito para mahang ko yung ano natin, mahang natin yung TV para magkaroon ng allowance at madukot ko yung ilalim. Yan, panturo kasi yung mga ganito. Ito. Gumamit ako ng magnetic para magkaroon tayo ng ano, para maghang itong TV. Yan, para maghang at maipasok ko yung board sa ilalim. Tapos may connecta ko yung kanyang power button dito. Yan, pati yung para mag power on siya. Tapos yung kanyang AC cord ay nilagyan ko muna para mapagana muna natin siya. Ang gagawin natin, ganito para makita nyo rin, yung backlight tester natin, nag-read ako ng backlight tester. Tapos dito, nag-read ako ng dalawang strip ng isang backlight para makita nyo. Kasi yung ilaw nito is hindi kayang pagganahin ng ating backlight driver. Okay, kasi ito lang yung gagamitin na lang natin. Ito na lang yung gagamitin ko. Yan, power on ko lang. Kumuha ko muna ng sample na pang ilaw natin. Yan. Kung napapansin nyo, nag-ilaw yan. Yan. Okay, so may ilaw tayo dyan. Yung nilagay natin na pang 32 inches din to na ilaw, pang sample lang natin. Ang gagawin natin ngayon is ilalagay ko muna sa ilalim. Pa-power off muna natin to, yung backlight tester natin. Yan. Tapos ilagay ko sa ilalim ng LCD. Dito. Pang testing lang muna para makita nyo rin. Yan. Papasok natin sa ilalim ng LCD. Dito. Yan. Yan. Nakapasok na siya. Yung strip natin sa ilalim. Tapos ang gagawin natin is power on natin yung TV. Ito. Yan. Power on natin yung unit. Pero bago yon, patayin ko muna yung ilaw. Para hindi ganong
para hindi ganong masilaw. Power on natin dito. Saksak muna natin sa saksakan. Pagganahin natin yung unit. Tapos yung pinakailaw is ito yung backlight driver. Ito, power on natin. Yan. Napapansin nyo mga ka-DIY, oh, nilagyan natin ng backlight strip. Yan. Meron tayong raster, oh. Yan, oh, buhay, oh. Yan, ibig sabihin, good yung LCD. Yan, nakita nyo, weak or no signal. Yan, meron tayong connection. Wala tayong connection. Yan, kung napapansin nyo, buo yung kanyang LCD. Mas maganda ito, yung pinakailaw natin na nilagay is dito banda para makita lahat. So dalawa lang muna yung sample na nilagay ko para makita nyo lang na gumagana yung LCD o nagbibigay ng raster. Ito yung raster natin. Yan yung parang gumagalaw sa LCD kapag walang signal. Yan yung pinaka-raster. Ibig sabihin buo siya kasi nakikita din natin to, weak or no signal. So confirm mga ka-DIY na ang sira sa kanya is yung pinaka-driver ng ilaw nito. So gagawin natin ngayon, i-convert na lang natin sa ganito, sa LED. Sa LED na. Pwede naman yan i-convert mamaya kung ilang piraso yung gagawin natin. Tuturo ko na lang sa inyo mamaya. Yan, so pa-power off muna natin yung unit. Bunutin lang natin. Yan, nakabunot na, binunot ko na. Tapos yung tester natin, off na rin natin. Okay, so tanggalin natin yung pinaka-top board dito. Nakascrew yan, tanggalin natin lahat yan. Okay, so yun lang. Tatanggalin ko lang muna. Okay, so natanggal ko na yung mga screw ng top board natin. Angat na lang natin yung LCD nya. Ganito. Yan. Tapos ito, tanggalin natin yung pinaka-cover nya. Yung cover na to, itaas. Para matanggalin natin to yung kanyang reflector. Kung napapansin nyo, yung kanyang ilaw ay fluorescent. Yan, sabi ko kanina yung fluorescent type. Ganito. Yan, kita nyo? Yan, pahaba. Kaya i-convert na lang natin yan sa LED or LED. Pwede nyo gamitin yung ganito, yung pang 32 inches din. Ganito. Diba, magkaiba sila. Yan. So, tinanggal natin yung gilid nya ito. Yan, naka-clip lang naman yan. May clip lang naman sa gilid dito, mga clip nya. Tinanggal na lang natin. Yan. Tapos ito, tanggalin na lang natin. Yan, kung papansin nyo is naka-clamp lang siya dito. Ito, naka-clamp. Yan, dyan natin ipitin mamaya yung backlight natin. Kapag nilagay natin itong, natin yung pinakailaw nito. Kailangan natin ito 6. Kasi sa iba, yung ganito is kapag ka LED, dalawa lang kapag ka sa ibang brand. O sa mga latest, dalawa lang is kaya niyang palinawin yung screen natin. Pero dito kasi sa design nito is makunat yung LCD dito kasi makapal yung LCD. So kailangan natin ito ng 6. 6 na pares na ganito. 6. At 3 pares pala. Bali 6 na strip. Yan. Kailangan natin ng 6 nito. 6 piraso. So dalawa pa lang yan dito, kukuha na lang ako mamaya doon sa iba. Okay, so yan o. Yan. Yung pagtanggal nito, ito na naman. Yan, hilain nyo lang. Hilain na lang dyan, yan. Hilain na lang. Yan. Yan. Tapos tanggalin yung clip sa kanya. Yan. 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 At itapon i-secure yun yung ganito kasi lason yan. Secure nyo yung ganito. Yan. I-secure ito na hindi maano ng mga bata kasi lason ito. Tandaan nyo at lason yan. Okay, so ipipesto natin yung ating backlight dito. Ganito lang.
So ayan mga ka-DIY, nilagay ko na yung strip natin, backlight strip, 1, 2, 3, 4, 5 lang. 5 lang yung nilagay ko. Pwede naman 6 dito, pwede naman 5. Yung 5 sapat na yan. Pero yung 6, okay naman yung 6 dito. As yung 6 talaga is mas maganda. Pero yung 5 ay okay na yan. Kahit 5 lang. So nilagay ko dyan is, naubusan ako ng tape na malaki. Yung kanina. Ito na lang nilagay ko, yung Armac na brand. Ito Armac na brand. Yan, ito yung nilagay natin. Masking tape. Pwede rin yung masking tape. Pwede rin yung tape na ganito. Basta yung madikit siya. Yan, so nilagyan ko siya ng ganito. Dapat to paglagay ko yung ng ganito, dapat walang metal sa ilalim. Okay, so yung masking tape is sapat na yung ganito. Yan, 6 lang na strip. 1, 2, 3, 4, 5. Yan, 5 lang na strip. Tapos winiring natin ng naka-series yung wire natin. So naituro ko rin naman ito sa ibang vlog natin, yung series connection sa ating mga backlight. Panoorin nyo na lang. So marami tayong video nito patungkol sa series connection ng ating ilaw o backlight. Tapos yung pinaka positive at negative niya, ito, nagbutas ako dito sa gilid. Ito yan ang lumabas na. At nilagyan ko siya ng driver ito, yung backlight tester natin. So nakatusok na yung positive at negative dyan sa wiring. Then i-power on na lang natin. Yan, so ang magpapailaw niyan is yung ating backlight tester lang muna, pang testing. Power on natin. Yan, lumiwanag na lahat. Yan, nakaipit lang naman yan. Yan, nakaipit. Ito naka-tape lang. Nakaipit. Yan. Kahit tape lang nga ilagay nyo, basta yung lagay nyong masking tape is branded 3M or Armac. Pero mas maganda talaga yung isa yung brand natin, yung 3M. Yung 3M brand. Ito Armac, okay naman yung Armac. Ginagamit ko rin usually sa mga ganito. Ayan, so nilagyan natin ng tape yan. Okay lang yan kapag ganito naka-tape siya. Hindi naman matatanggal yan. Ayan. So yun lang mga ka-DIY, i-set up na lang natin yung ano nito. Balik natin yung LCD dito, pati lahat na tinanggal natin. Tapos doon naman tayo mag-connection dito sa itaas, sa backlight driver natin. Lagyan natin ito ng backlight driver. Yan. Okay, so i-backlight driver natin yung pinaka-ilaw nito para gumana siya. So naka-series connection tayo. Yan. Nagbutas tayo dito. At yun lang. Ano yung setup natin. Yan, pwede yan i-convert yung pinaka-fluorescent type sa LED. Okay, tara, connection natin, ibalik natin lahat dito ng cover. Okay, mga ka-DIY, binalik ko na yung pinaka-frame cover natin, tapos yung ilaw niya is hindi pa natin na-install ng backlight driver ito. Nakalabas pa yung wiring, galing dito sa loob yan. Kinalagahan muna natin ang backlight drive, yung pinaka-backlight tester natin, yan. Yung pinaka-driver ng ilaw natin is backlight tester lang muna ang ginamit natin. Tapos yung kanyang board ay nandito sa ilalim, yan, nakahang lang muna. Yan, nakahang lang muna. Tapos i-power on natin yung ano niya, itong board. Kaya saksak natin yung unit. Silipin natin dito sa taas. Kasi una yung backlight yan, yung pinakailaw na yung 5 pirasong backlight, nakauna yon. So ayan mga ka-DIY, nag-raster na siya. Lumabas na yung raster at malinaw na rin yung screen. Kulang na lang ito, i-assemble lang natin. Tapos ay lagyan natin ang tina, tingnan natin mamaya. Yon, buhay na. Yan, so yung backlight driver natin nandyan pa rin. So 92 volts. Yan, 95 volts pala. 95 volts yung ilaw natin. Tapos dyan yung power supply nya. Yan, buhay na siya. Bali, ibalik na lang natin yung cover natin, lagyan natin ng relay para mag-relay ito or gumana kapag pinawer on natin sa remote. Gamit tayo ng relay para sa ilaw nya at saka driver. Okay, tara, assemble ko lang. Yun. Okay. So ito na mga ka-DIY, sinet up ko na yung backlight driver natin. Yung backlight driver kong ginamit is ganito lang yan. Yan, nag-stack tayo ito. Matibay yan ang backlight driver. Kaya-kaya yung 32 to 50 inches. 65, kaya nga yung 65 nito eh. Basta pasok lang yung voltahe niya sa requirement. Yan. Pero mas maganda nito hanggang 50. Kayang-kaya. Marami na ako nakabitan na ganito. Yan o. So marami rin akong video nito mga ka-DIY. Pakihanap lang sa ating channel. Yan, gumamit ako ng relay at saka backlight driver. Yun lang, connection. Yung backlight driver, yun ang magsusupply sa ating ilaw. Then yung relay, yun ang magpapatrigger. Dito ako kumuha ng 12 volts niya. Yan. Ito yung pinaka 12 volts niya, positive. Yan. Yan, 5 pin. Yan, dyan ako kumuha ng positive niya.
Tapos sa negative naman is dito na lang sa trigger. Sa ngayon is okay na siya mga ka-DIY. Oh. Yan, okay na siya. Oh. Yan. Ang gagawin natin dito is takpan na lang natin yan. Ito touchscreen to eh. Yan. Ito pakaway ganito. Yan, touchscreen ito mga ka-DIY. Yan o, touchscreen yan. Natin. Ito. Yan. Ng pangangailangan ng mga Yan. Okay na siya mga ka-DIY. Medyo ano lang yung signal natin. Medyo pangit lang yung ano kasi nga. Yan. Nakatap lang tayo. Pero malinaw naman siya. Walang tama yung screen. Okay na okay. Yan. So, yun lang mga ka-DIY yung isi-share ko sa inyo ngayon. Diba natin? Yan. Okay na siya. Yan. Yan. Okay naman siya. So hanggang dito lang ating video mga ka-DIY. Maraming salamat sa inyong panonood. Again, GM Tutorial. Bye bye.